times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bahagi na ng chat culture o online messaging convention ang paggamit ng emojis, kadalasan mas kilala sa tawag na smiley. Ito ay mga pictogram na nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Ginagamit ito para bigyang mukha at bigyang diin ang pagtawa, pag-iyak, pagngiti o pagsimangot na hindi na ipapabatid ng text lamang. Minsan pa nga ang mga emoji ay stand-alone reaction na hindi mo na kailangan mag-type pa ng mensahe dahil sa pagsisend lamang ng emoji na ipababatid mo na ang emosyon na nais mong iparating. Kaya lamang dahil sa kakayanan nitong magparating ng mga extreme emotions sa chat, may kakayanan din itong pagtakpan ang totoong nararamdaman ng isang taong nagsisend nito. Ayon yan sa pag-aaral ng isang emotional behavior expert mula sa University of Tokyo. Sinuri nito ang texting habit ng mga edad 11 to 26 years old at napag-alaman na kadalasan gumagamit ang mga ito ng mga happy o smiley emoji para itago ang galit o pagkadismaya para maging mas positibo ang mensahe na ipinapadala o sinasabi ng mga ito. Mapapansin din ang mga ganitong practice kapag ang kausap daw nila ay mga taong nasa mataas na social status, nakatatanda, o yung mga nasa group chat. Mas tapat o hayag naman ang kanilang emosyon na naipababatid kapag one-on-one chat. Nakita rin sa pag-aaral na ang mga nagtatago ng emosyon sa pamamagitan ng emoji ay yung mga hirap ding magpahayag ng sarili nilang damdamin sa online chat o sa personal. Kaya naman sa susunod na may kausap ka na mahilig gumamit ng emoji o smiley, subukan pa rin nating mga musta kung kailangan ba nila ng taong makakausap at makukwentuhan kung kailangan. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampagal. Pilipinas, oras po natin. 19 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino.
saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga po sa lahat po nating mga ginigilid na tagapakinig. Kumusta na po tayo? Ngayon po ay ika-30 na kagad. Happy Thursday morning. It's July 30, 2026. Muli mga kaibigan, samahan niyo pa rin po yung lingkod. May Binauhan dito po sa DZRH. Operation Tulong. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 10 hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Ngayon pong happy Thursday morning. Meron pa rin po tayong mga pasyente. Sikapin nating matulungan. Naku, meron yata tayong tatlong ating pasyente. Ngayong, dalawa. Merong isang pasasalamatan. Ayan, at tayo po ay agad-agad magbibigay daan sa ating pong mga pasyente. Ngayon pong Thursday morning. Ayan, dahil ang ating programa Monday, Tuesday, Wednesday ay magbibigay daan po sa special coverage ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano po? So mag-start sila 10 o'clock in the morning kaya yung ating program ay bibigyang daan po ang pagtutok para po sa coverage na yan. Kaya tayo po ay hahataw po sa ating mga pasyente para makarami po tayo dahil yung ating mga kababayan bagamat merong mga inihayag ang Pangulong Bongbong Marcos dun sa kanyang SONA, katatapos na State of the Nation address na mga medical benefits sa ating pong mga kababayan, pero talagang hirap Hirap yung ating mga kababayan at yan naman ay hindi pa maayos na nai-implement. Diba? Oo, kung lahat-lahat yan na-implement na ng maayos at alam na ating mga kababayan ano yung kanilang mga benepisyo. Oo, magaan yan para sa kanila yun nga lang yakap siguro mas ipaintindi pa ng Department of Health paano ang pakinabang ng yakap PhilHealth doon po sa ating mga kababayan. Kasi marami lumalapit sa atin dito sa Operation Tulong, naririnig yun naman, di nila alam minsan yung yakap. Di ba? Natulong para sa kanila, magkano ba yun at ano ba yung saklaw nun? Yun po, dapat maipaliwanag, lalong-lalo na po sa ating mga pasyente, na madalas sa hindi. Kapag ka po napunta sa mga ospital, pinagtatabo yan kasi punong-puno na daw yung ospital. Diba? At may mga pagkakataon dito po sa atin sa DZRH, sa Operation Tulong, napunta. Biro nyo, may sakit na yun, di daw tinatanggap sa ospital. Meron nga mga nganak, meron comatose. Yung mga nakaraang panahon, dito natakot. Tinatanggihan sa mga ospital. Tama ba yun? Oo, dapat kung maayos ang ating universal healthcare na yan, dapat wala nang ganun. Puno man sana yung mga ospital at umaapaw, maayos naman din yung facility na ma-accommodate sila. Diba? Ganun lang naman pa tayo mismo nakita natin yan. Nakikita pa rin natin. At naiisip natin every time na merong mga tumatakbo sa atin na mga pasyente. Tayo po yung nagpapasalamat meron tayong mga generous donor na kahit papaano mula sa kanilang, sa kanila, lalong-lalo na yan, mga nasa GCash, magkano man yan, pag napagsama-sama, malaki, di po ba't naiipon para do sa ating mga pasyente. Anyway, ngayong umagang ito, din muna tayo magpaligoy-ligoy at hataw muna tayo ng pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan, lalo na sa mga may sakit. Unang-una muna, syempre po mga kaibigan, bigyang daan po natin, yun pong pasasalamat, pasasalamat para po mula sa pasyente si Ate Melba Ortega Cañete. Si Ate Melba
50 years old po siya ng Pilar Village, Las Piñas. Nanawagan po sa atin ng Tuesday. Di po ba napakinggan yung kanyang istorya na siya po'y inatake sa puso noong December 15, 2023 na confine, and then afterwards nag-angiogram to the echo. Wala siyang maasahan, kailangan niya pong lumapit dahil siya po'y separated sa kanya mister, may 2 anak, no? At meron siyang isang, tama ba, ipiwi na ito yung may special child. So lumalapit siya sa DCRH Operation Tulong for medical assistance para man lang sa kanya pong gamot, yung pong tinatawag na heart injection. Di po ba? Malaking halaga yun. Kaya unang-una, para kay Ate Melba Ortega Cañete ay pinaabot niya po yung napaka tawag nito, taus-pusong pasasalamat sa lahat po ng mga nakatugon sa kanya. Sabi niya napakalaking tulong na po yun para sa kanya. So tayo po ay nagpapasalamat again for our Supremo Senator Lito Lapid Sen. Maraming salamat. 2,000 pesos ating naibigay para sa mga katulad niya, no, na lumalapit dito, at naririyan po ang pagtulong ng Senator Lito Lapid. And of course, ang Sir Michael Guy, no, ang Sir Michael is my guy ng Mayor Lacaideo Macalma mula po sa MG Forex. Thank you very much sa inyong 3,000 pesos. And of course, sa GCash po ni Sir Eddie Alvarez na lagi niyang ipinapadala NPPG, maraming salamat po, no. Yan po 2,000 pesos. Pero syempre pag GCash yan may bawas pagka naipasok na yan. Ayan, and of course, nakaipon tayo ng mga GCash donor natin, of course with Sir Eddie Alvarez and PPG. Sumatotal, tayo po ay nakalikom ng 7,160 pesos para po kay Ate Melba Ortega Cañete. So yan po ay ipinagpapasalamat po niya. Sabi po niya maraming salamat daw po. Ano po? Para po sa inyo na lagi pong tumutulong, nagpapadala po, no, ng inyo pong pwedeng ma-share, maliit man po yan. Marami pong salamat. God bless you more dahil patuloy po kayo nakikinig, nagsishare ng inyong blessing. Ang ating panalangin ay harinawa kayo naman po ingatan ng Panginoon at manatiling malusog sa inyo pong sa inyo pong mga pangangatawan. Napakahalaga po ng kalusugan sa mga panahon na to dahil sabi nga po natin napakahirap magkasakit, lalo na kapag nagpunta ka sa mga government hospital, still ay talaga pong masakit sa kalooban ng pasyente, no, na ang haba-haba ng pila tas wala kang facility. Napakahirap po nun. Kaya doon po sa mga kababayan natin na patuloy na kumakalinga sa ating pong mga pasyenteng lumalapit, ayan, marami pong salamat, no. Meron po tayong maya-maya bibigyang daan na po natin 2 pasyente naman tayo, no. Ang isa po ay isang senior pa rin mula po sa Tondo, Manila. Maya-maya po ay pakinggan natin ang paglapit po, no, ni Nanay Teresita Valentin, no, mula po sa Tondo, Manila. And then meron pa rin po tayong isa na taga Navotas City, at yan po ay si Kuya Marvin Laderas, no. Lumalapit para po sa kanya pong mga gamot, pangangailangang medical katulad ni Nanay Teresita Valentin. So mamaya po yan, babalikan po natin sila. Standby lang po ha, standby lang at babalik po tayo. Oras natin 28 minuto makalipas po alas 10 ng umaga. Reach Operation Tulong. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! I am Rexeline Ann Cabaltero Reyes. I am a practicing health professional here in Ontario, Canada. Let's go to MX3. Paano siya nakatulong? When I tried MX3, aba! My body loves MX3. Magiging mommy ka na after ng shift mo. So I really need that push and help from MX3 capsule, which makes me a better me. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Abangan this Saturday. Hi! Kami ang Maymay! And you're watching Scene Zone! It's spaghetti! So, doon naman tayo sa first impressions. Ayan na. Akala ko ikaw yung like, you're the mean girl. Ganon. Just defend yourself. Tanggap ko naman. Alembong sumayaw. Alembong gumalaw. Ay. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, match up with entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binauhan sa DZRH Operation Tulong. Oras natin, 39 na minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. Mga kaibigan, dakong po muna tayo sa mga pasyente. No? Sikapin nating matulungan sa bahaging ito nating programang DZRH Operation Tulong. Unahin po muna natin si Kuya Marvin Reyes Laderas. Si Kuya Marvin po, 47 years old, taga San Roque, Navotas City. Si Kuya Marvin po, binata. Ayan, siya po ay ulila na sa magulang. At nakikitira lamang po siya sa kanyang kapatid na lalaki, pero walang trabaho at ang kita ng kanyang kapatid sapat lang para sa pang-araw-araw na pangangailangan. December 2024 po na-diagnose siya na meron pong enlargement of the heart. At January 2025, nagpa-2D echo and then yun pong CT scan, angiogram at doon po meron nakita na tinatawag na thoracic
aortic aneurysm. So kailangan nyo pang mag-undergo ng operasyon sa Philippine Heart Center. At sa ngayon po wala daw sapat na pera si Kuya Marvin para maoperahan agad. So kausapin natin, nandiyan na ba sa linya? Kuya Marvin, good morning, magandang umaga. Hi, good morning po, Ma'am May. Oo, Kuya Marvin, ang bata mo pa. Anong paliwanag ng doktor doon sa sakit mo na thoracic aortic aneurysm? Opo, mahali po raw ako sa lifestyle ko, kaya po nakuha ko po sa mother ko. Kasi po yung mother ko is, ang kinamatay niya rin po sa puso po. Oh, Opo, cardiac arrest po. Si father, wala na rin. Wala na rin po. Ano na po siya, nung 2001 po, namatay po siya dahil po sa cancer. Ilang kayong magkakapatid, Kuya Marvin? Bali, 5 po. Tapos ikaw ay pang ilan? Papanganay po. Anong trabaho mo pala bago ka nagkasakit? Pahinanti po ako sa isang company po, ma'am. Ayun. Opo. Tapos nung 2024 lang doon na-stop yung pagtatrabaho mo? Hindi pa po, nag-continuous pa po ako. Tapos po nung nagpa-CTN ko lang po ako. Tapos to the echo, doon na po nakita na malaki na po yung yung aortic aorta. Doon nakita sa CT angiogram. Okay. Oo, so anong procedure daw ang gagawin sa iyo? Open heart surgery po, ma'am. Oo, doon sa open heart surgery sa Philippine Heart Center, ikaw ba'y naipila ka na ba? Hindi pa po, kailangan mo po matapos po yung mga clearance po kasi sa August 5 po meron po ako CT angiogram, tapos po sa September 8 to the echo naman po. So magkasunod na yon. Nakaschedule na yon sa saang ospital? Philippine Heart Center sa Philippine Heart Center din. Okay. So doon gagawin yung mga clearance mo, and then pagkatapos noon saka masabi ng doktor kung kailangan mo nang mag-undergo ng open heart surgery. Magkano sabi nila? Magkano ang quotation na binigay sa iyo? Nasa mga raw po nasa 1.5 million to 2.5 million daw. Wow, laki. Oo nga po 1.5 million to 2.5. Humingi ka ba ng tulong sa mga kapatid mo? May mga trabaho po sila, kaya lang mga pamilyado na rin po. At yung kinikita naman po sapat lang po. Ikaw lang ba ikaw lang ang binata sa inyong 5? Ikaw pa lang ang walang pamilya. Lahat sila may kanya-kanya ng pamilya. Opo, ma'am. Opo. At syempre dami mo ng pamangkin, meron din sila. Marami na rin po. So ngayon, hinihintay mo na lang yung schedule para dun sa CT angiogram, tama? At saka to the echo. Opo, ma'am. Hintayin ko na lang po para po makakumpleto ko lang po yung clearance ko. So habang naghihintay ka, nag-iipon ka na ba para dun sa 1.5 to 2.5 million pesos? Hindi po sapat dahil po sa ngayon po, bibihiran mo bigyan na po ng mga party senator ng mga guarantee letter. Pero may naipon ka na? May kahit paano po may naipon naman po. Pero sana po magkanong hinihingi sa'yo na down payment from GL bago ma-schedule yung iyong open heart surgery? Sa kalahati daw po dapat mo po maibigay mo muna kahit na mga 500,000. Opo, mga ganun po, mga 500, 600,000. 600, okay. Magkano na yun naipon mo at naibigay mo sa Philippine Heart Center? Sa mga alam po mga 60,000 pa lang po. 60,000 pa lang? Oo, mga guarantee letter yon. Opo, guarantee letter. Ay, tiyagain mo yung paglapit at marami namang nagbibigay. Kuya Opo, mga nag-i-email po ko sa mga senator po sa kanila, kaya lang hindi naman po nagbibigay. Meron yan. Opo. Tiyagain mo lang at mahabang ikay meron ka naman yatang makakasama sa paglakad. Kailangan kasi meron kang kahit papaano tutulong sa iyo para nang sa ganun yung mga lalakarin Opo, meron naman po, naka-ready naman po sila yung mga kapatid ko. Pwede naman po sila umatin sa mga kanilang mga trabaho kapag
just in case na ano po ako. Oo, may, po sa may pares. PhilHealth ka rin naman, di ba? PhilHealth po, meron naman po. So at least magagamit mo yan, Kuya Marvin. Meron ka ba ngayong gamot na tinitake, may iniinom ka? May Opo, marami po nireseta? ako iniinom gamot po sa puso habang hindi po na-operahan. Dapat daw sabi ng doktor, take ko yung gamot na bago po ako ma-operahan. Okay. So yung mga gamot mo na yon, nabibili mo naman. Kasi ano yan, may araw-araw, di ba? Sabi mo nga, marami. Opo, yung iba naman po na ano ko sa GL po, pero yung iba po, hindi mo po ko ano wala po, hindi man po available sa Philippine Heart Center po, kaya binibili ko po yung gamot. Kasi Oo. kadalasan po lagi pong Nagpa-register ka na rin ba sa Yakap? Alam mo yung Yakap? Hindi pa po ako napag-register pa po Opo, pag ano, assisting ko rin po para po sa mga... Pa-register ka, Kuya Marvin, kasi malaking tulong yun. Ipinramis yun ng ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga katulad na mo, di ba? Tayo, pag kinailangan natin, di ba? Opo, ma'am. So, malaking bagay nga raw po kaya assisting niya po yung ano. Kaya nga. So, magpa-register ka na agad, tapos para nang sa ganun, magamit mo yan kahit sa mga gamot mo, di ba? Mahalaga ngayon yan sa'yo. Okay? So, Kuya Marvin, sige, manawagan ka, hingi tayo ng tulong. Go ahead. Sa mga masugid po nakapakinig, Operation Tulong na DCRT, ako po nanawagan po sa inyo na sana po yung matulungan po sa periodana ko pong sakit po ngayon at Panginoon na po bahala magbalik po sa inyo. Ayan, mga kaibigan, para po sa panawagan ni Kuya Marvin Laderas, kailangan po niya mag-ipon, lalong-lalo na dun sa mga gamot niya muna ngayon. Unahin natin yung mga gamot mo, Kuya Marvin, dahil kailangan mo mainom yan kasi yung bang gagawin sa'yo na 2D Echo at CT Angiogram, naglibre ba yan sa Philippine Heart Center? Hindi po ma'am totally na libre meron po. Meron din babayaran? Meron po 50% po, nakaano po sa 50% share po Pero yung schedule mo na yun na yun ha, pupuntahan mo na yun, di ba? Kailan nga ang schedule mo to the echo at angiogram? Sa August 5 yung CT angiogram, to the echo po sa September 8 po. Oh, so magkakasunod yun. Okay, mag-iingat ka. So, doon po sa mga maaring tumugon para po sa mga panawagan, para po sa mga gamot ni Kuya Marvin, pwede po kayo magpadala ng inyo pong mga pwedeng i-share na blessing. Ayan, open po ang ating GCash account ng DZRH Operation Tulong through our EP Wina Pearl Hesoro. Tawag nito, pwede po kayo magpadala sa 0956-197-9471. Ayan po, naka-flash po sa inyong mga television screen, 0956-197-9471. Yan po, pakiligay po pangalan, Marvin Laderas. At ngayon pa lamang, Kuya Marvin, meron na nagpadala sa GCash. Si Sir Eddie Alvarez and PPG. Siya yung napakasipag nila magpadala sa GCash So meron ka sa kanyang 980 pesos kasi may bawas pala yun. So that's 1,000 Kuya Marvin. Ayan, so ipapadala namin sa iyan kasabay ng 2,000 pesos mula kay Senator Lito Lapid. Para meron ka maibili ng gamot, idagdag mo yan. Galing kay Supremo. And of course, 3,000 pesos mula kay Michael Guy ng MG Forex. Sir Michael is my guy, ng Tropang Matulungin. Bigyan na lang natin ipiwi na Pearl Hesoro ng pangalan ng tropa ng Mayor Lakay Deo Macalma pagka tumutulong dito sa atin. Tropang Matulungin ni Mayor Lakay Deo Macalma. So, ayan. So, pasalamatan mo yung ating mga donor at baka dun sa iba na nakikinig makapag-share din ng blessing para sa mga gamot mo. Kuya Marvin, go ahead. Sa mga nagpadala po ngayon, tulong po para sa akin, maraming salamat po sa inyo. Ganun din po kay Honorable Senator Lito Lapid, maraming salamat po sa inyo. Diyos na po bahal magbalik po yung nakabutihang binibigay niyo po. Mga tao na tutulungan niyo po. Ayun. At syempre kay Sir Eddie Alvarez and PPG at iba pa mga GCash donor, di ba? Ayan. Opo. Sir Eddie, salamat din po. Magpapalakas ka, Kuya Marvin, ha? Papalakas ka. Opo. Okay? At ilapit natin yung pangangailangan mo. Nakalapit ka na ba sa office ni Senator Lapid? Para doon sa iyo, di pa?
Hindi pa ako nakapag-try po makalapit po, ma'am. Ilapit natin. Nakikinig ngayon Senator Lito Lapid. Pakiusap natin yung iyong guarantee letter. Madagdagan. Malay mo, bigyan ka ng malaki. Go ahead, Kuya Marvin. Ayan, nanonood siya ngayon. Definitely nanonood ang Sen Lapid ngayon. Senator Lapid, sana po matulungan po ko naman para po sa kapagamot ko po sa operasyon. Salamat po. Ayan. Hintayin mo yung tawag namin mamaya baka sakali. Alam ko, pag ganitong walang session, di ba walang session ngayon? Yan, andyan ang mamaya pa. Senator Lito Lapid. Okay? Okay, Kuya Marvin, magpapalakas at lagi mag-ingat, ha? Ay, maraming salamat po sa inyo, Ma'am May, sa mga nagbigay po. At sa mga magbibigay pa, maraming salamat po sa inyo. Okay. Ayan, magpalakas ka ng katawan, ha? At magpagaling. Okay, mga kaibigan, si Kuya Marvin Reyes Laderas mula po sa Navotas City. Standby lang po, ha? Babalik po tayo. Oras natin. Meron na lamang tayong 9 na minuto. Naku, alas 11 na ng umaga. DZRH Operation Tulong. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. RH Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binauhan sa DZRH Operation Tulong. Mga kaibigan, oras po natin. Meron na lamang tayong 7 minuto. Alas 11 na ng umaga. Yung isa nating pasyente kanina, dun sa ating mga pasyente, pagka po kayo in-schedule namin, C28 na yung pong inyong mga telephone or cellphone naka-open. Pag tinatawagan na po namin kayo, kanina hindi nasagot yung isa po nating pasyente. So tayo po ay pupunta muna kay Tatay Nestor Reyes, no? 75 years old ng Malibay, Pasay City. So mula Navotas, punta naman tayo ng Pasay. Ang lumalapit po sa atin si Tatay Nestor. Naku, hiwalay din po sa asawa, may 2 anak. Hindi alam ni Tatay Nestor kung nasaan na sila. Kaya si Tatay Nestor po, nag-iisa na lang namumuhay. 5 silang magkakapatid, hindi niya alam kung nasaan yung kanyang mga kapatid. Bakit ganun? Teka lang. So, si Tatay Nestor po ngayon, syempre doon sa edad niya po, 75 eh. Wala siyang trabaho, dating helper no, sa isang construction. Na-diagnose po siya na meron na pong mga karamdaman. So ang tumutulong lang po sa kanya, ilang mga kaibigan, binibigyan po siya ng pambili ng gamot at pagkain.
Alamin natin, kausapin na natin si Tatay Nestor. Tatay Nestor, magandang umaga po. Good morning. Tatay Nestor? Tatay Nestor, magandang umaga po. Uy, naririnig ba tayo ni Tatay? Tatay Nestor? Okay, sige. Paki-establish nga yung linya niya. Parang nandyan naman siya. So, si Tatay po sa edad niya ngayon, ang libangan din po niya daw makinig ng radyo at ang programa ng DZRH yung mga pinapakinggan po niya. Ay, salamat po. No, kaya lumalapit po siya ngayon sa Operation Tulong para po sa kanyang pangangailangang medikal. So eto po, sikapin nating matulungan si Tatay Nestor. Sana naririnig niya tayo dun sa kanyang edad. 75 na, no? 75 years old. Sige po. Siya daw po separated, may 2 anak, pero di niya alam kung nasan na po yung kanyang mag-iina. No, tama ba? Sige nga, matanong po natin siya at sikapin nating matulungan sa pamagitan po ninyo na ating pong mga kababayang may ginintuang puso, no, na makatulong pa rin sa katulad po ni Tatay Nestor Reyes. Kanina, yung isa nating pasyente, kinuha na ni okay, kanina, yun, si Nanay Teresita Valentina. Nanay Teresita, baka nakikinig ka po, di po naring yung cellphone. Ayan, okay na si Tatay Nestor. Tatay Nestor, good morning. Good morning po, Ma'am May. Oo, Tatay Nestor, may kapitbahay ka lang pala namin. Nandiyan ka sa Malibay, tama po ba? Opo. Okay. Tatay, sabi mo po ay hindi mo alam kung nasan po yung iyong mag-iina. Wala na akong alam po eh. Matagal na po ba kayo nag-iwalay? At nawalay? Opo. Oo. Ay, ano na po yan? Dekada na? Dekada na po. Nako, kaya ko po natatanong, kasi syempre sa edad nyo ngayon napakahalaga po ng pamilya, Tatay? Opo, nag-iisa lang po ako dito sa bahay ngayon. Oo, kasi po, ang tinutuluyan po ninyo ay yung pong kaibigan ko. Ano po bang trabaho po ninyo nung inyong kalakasan? Bukod doon sa pagiging helper ng construction? Construction po. Tapos ng pagtaas construction, nagpintor. Opo. Nag-utility din ako sa pelikula. Opo. Pero Tatay... Okay, sige po, go ahead. Nakilala? Kilala ko po yung magkakapatid na 348, si Herbert, si Rod, tsaka si Harleen. Ako po nagbabantay sa kanila noon. Nung buhay, nasa pelikula sila. Ako utility, ako iniiwanan ng nanay nila pag umaalis. Opo. Okay. Mula noon, hindi na kami kasi mahihain ako. Sabi nung isang kasama ko, ba't di ka naging mayor sana doon ako nakapagtrabaho. Okay. Wala, sobrang mahihain ko. Hindi ako na nagpakita kay Herbert. Oo, di ka lumapit. Hindi na po. Never ka lumapit, oo. Hindi na po. Pero nung nagtatrabaho po kayong ganun, may pamilya pa kayo? Ay, wala na rin po ako noon. So napakatagal na panahon na pala. Kasi kaya ko natatanong, Tatay Nestor, syempre kayo po ba pag nag-iisa, din niyo po ba naisip yung mag-iina ninyo kahit papano? Ay, ngayon pa akong tumanda na, saka pa ako umiiyak. So, naaalala niyo pa rin po, nandyan pa rin sa puso ninyo. Opo, kasi wala na nga po ganun talaga. Ibig sabihin, sila po talaga yung umalis, mga bata pa yung mga anak niyo nung umalis. Opo. Oo, tapos simula po nung umalis, hindi niyo nabalitaan kung saan nagpunta. Hindi na nga po Ayaw mo bang ipanawagan, Tatay Nestor? Gusto mong ipanawagan? Ayaw ko na po. Ayaw mo nagugulo na rin ang sarili ko Bahala na kung mamatay na ako. Uy, wag naman ganun. Na lang nila ako. Wag naman ganun. Siyempre habang nagkakaedad at napupunta tayo sa twilight zone, dapat mas di ba? Medyo naayos natin yung ating pananaw, Tatay Nestor, kahit napakahirap ng buhay. Di po ba? Lagi kita nyo, meron pa kayo nasa tabi ninyo, kaibigan ninyo, di po ba?
Gaya po ngayon, talagang hirap na hirap ang buhay. Buti pa siguro matuluyan na para Ay, wag wala ganun. ng problema. Wag ganun, tatay. Uy, ikaw naman eh. Ang dami ko pong, ewan ko ba, yung, Pero sandali lang, tay. Saan ka po ba nagpapacheck up kapag ka po ikay may nararamdaman na hindi maganda sa katawan ito mo? po sa Malibay Center po, usan sa Pasay City General Hospital. Meron po dito sa amin. Opo. Tapos, ang sabi sa'yo, ang sakit mo sa puso. Unang-una po sakit ko, naguguluhan na nga po ako. Unang-unang sakit ko, glaucoma. Opo. Tapos na high blood. Oh. Hindi pa ako na laboratory. Tapos sabi, mag-maintenance ka ng Losartan, amlodipine, vitamin. Sa hypertensive. Tapos dito na po sa health center ng Malibay, nung nagpa-check up ako, pina-laboratory man ako ng doktor. Ayun, lumabas naman na lumalaki raw po yung puso ko. Meron kang heart enlargement. O sige, ganito, tatay. Huwag ka po mawawala ng pag-asa. Ikaw naman eh. Napakaganda po ng buhay eh. Di po ba kaya kayo dumating sa ganyang edad? Ang mahalaga meron pa rin pong nasa tabi natin o meron kayong kaibigan. Ganito, tatay, since ang kailangan po ninyo ay para po sa gamot, tama po ba? Tsaka yung inyong pangangailangan. Tatay Nestor. Oo, laban lang, Tatay Nestor. Laban. Kasi maswerte pa rin tayo ay buhay, nagigising pa rin tayo, di po ba? Na kahit wala na ang lahat, pero meron pa rin kaibigan na nasa tabi mo at nakakasama mo pa rin, no? So, ganun lang, tatay. Oo, ganito, tay. So, ang kailangan mo, mga gamot, yung para sa iyong, inilalapit mo po ba yan dyan sa inyo, sa center, na bibigay naman? Hindi naman po lahat. Yan, pang ilang araw lang, pabalik-balik, napapagod na nga ako ng kabalik-balik eh. Sabi ko, bigyan nyo lang ako pang isang buwan. Hindi yung, kasi sa dami nung binibigyan. Opo. Oo. Sige, Tatay Nestor, ganito, bigyan ka namin ha. Bigyan ka ng Senator Lito Lapid, bili ka ng gamot mo, pati sa pagkain mo, bigyan ka muna namin 2,000 pesos galing kay Senator Lito. Opo. Kayo po. Okay. Ako bahala. Okay, tapos, bakit ako bahala? Ikaw talaga, Tatay Nestor. Tatay Nestor, bigyan ka rin ni Sir Michael Guy ng MG Forex. Si Sir Michael is my guy ng Mayor Lakay Dayo Macalma. Sabi ko nga, tropang matulungin tong mga to. Kita mo, makakatulong sila sa'yo. Bibigyan ka ng 3,000 pesos. Opo. Okay? Papasalamat po ako. Oo. Sa inyong lahat, lalo na sa Panginoon. Sila na pong bahalang magbalik sa kanyang lahat. Ang kailangan ko rin nga po, ma'am, konting pagkain, gaya ngayon. Sige po, makakabili kayo ng pagkain. Sige, tay, mag-usap tayo ha. Wala na ako oras eh. Tapos bigyan ka ni Sir Eddie Alvarez and PPG. Actually, 1,000 pesos yan. Kaya lang, pag pumasok sana mo, bawas yung Gcash mo. Kaya 980 pesos. O tatay, sige nga, magpasalamat ka muna sa lahat ng mga tumulong na sa'yo ngayon na tutulong pa sa'yo. Nagpapasalamat po ako. Lalo sa inyo, lalo kay Senator Lito Lapid, lahat po ng mga taga-DCRT, lahat po, kay Dayo Macalma, lahat po ng staff. Kapasalamat po ako sa kanilang lahat. Oo. Papuntahan ka namin kay Sherwin. Bulungan natin si Sherwin. Naririnig ko si Sherwin. Hanggang Maricaban lang pasin, tatarating. Lalabas ka kasi pagka napunta ng Malibay. Sige, sabihin natin Sherwin, punta ka sa Malibay, magawi ka ng Malibay, baka sakaling makahabol si Tatay Nestor. Kaya patawa lang kita, tay. Tay, sige po ha. Laban lang, tatay ha. Naku, masarap mabuhay. Basta dapat masaya. Laban lang ha. Okay? Okay. Okay, sige. Sige po. Ayan, mga kaibigan. Naku, wala lang ako oras. Gusto kong makakwentuhan to si tatay eh. Tatay Nestor talaga, kasarap mabuhay eh. Gusto na mawala. Sandali lang. Sandali, bago tayo mag-overtime. Pasensya na po. Ihabol lang natin. Dating barangay secretary daw po dyan sa Santa Maria, Bulacan, patay sa pamamaril. Naku,
sa harap ng kanilang bahay. Alamin nga natin detalye niya na mula kay hingi tayo ng update kay RH23 Edwin Duque. Edwin. Miss May, binawian na nag-abuhay sa pag-abutan ng dating barangay opisyal o barangay secretary sa barangay populasyon na Santa Maria, Bulacan na pinagbabaril kanina nang bumaba ito ng kanyang kotse sa harap ng kanyang bahay mula sa kanilang Manoy Quarters alas 2 ng madaling araw sa harap mismo ng bahay. Lumalabas May na ang biktima na si Gigelo Enriquez ay tumatayong campaign manager mano ng isang politiko sa lugar. Patuloy naman ay sinasagawa investigasyon ng Santa Maria Police kung sinong nasa likod ng pambaril na ikinamatay ng biktima habang ipaglaban ito kanina sa pag-amutan. Ayon kay Provincial Director J. Baybayat, ongoing kanilang follow-up operation upang matignan kung may makuha sa CCTV camera at papabilis ang kanilang investigasyon. RH23 Edwin Duque nagulat sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Kuyang Edwin Duque. Bilis naman ng oras lang tayo. Babalik tayo mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour pansamantala. Maraming salamat Ipiwi na Perles Oro at kay Daisy kay Elena Sinto. Teka lang. Thank you kay Het Del Moro and of course RHTV. Ako naman may binauhan para pa rin sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po inaabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May arte, may budget. Akala nyo lang